Maayong buntag, pag-usab natong tanan. So fully no, matag-usa ka nato excited sa unsay makuha makutlo na pud nato karon nga pagtulon-an gikan sa atong Ginoong Dios. Untang matag-usa ka nato every Sunday excited ta ma-experience unsa kanindot mosimba sa Ginoong Dios uban atong mga kaigsuonan. Siguro no, uban nato diri nga grabing panginabuhi, paningkamos tibok simana, dahil lami punta kay ikato ganina pero nibakod mo para mo simba. And I just want you to know nga nalipay ang Ginoo kay imong gipili mo simba rong adlaw rather than to be somewhere asa kakaron nga mga orasa. So padayon ta sa atong series Living with Assurance. Ining kalibutan nga way kasiguraduhan unsay mahitabo. Ining kalibutan nga daghan kay uncertainties sa matag aspeto sa atong kinabuhi. Itong Ginoong Dios na ipanalangin nga gihatag sa iyahang mga katawhan, mga kasiguruhan. Last week atong gihisgutan, atong gitun-an, assurance of salvation. Naday kasiguruhan ng kaluwasan, no? Na akong giklaro no nga ang assurance of salvation wa siya naghisgot mahitungod sa kaya ba ta luwason sa Ginoong Dios. Naghisgot siya about sa pagtubag sa question, am I saved? Am I really saved? Luwas ba yug ko? Now, there's no question nga kaya taluwason ni Jesucristo. Why question nga ang kaluwasan nagikan sa Ginoong Dios? But ang question, and I've said it last week, na may mga times nga magdoubt in many reasons, in our disobedience, in our negligence sa katong means of spiritual growth, sa mga time nga wa na to gidiscipline atong kaugalingon, sa temptation ni Satan, na mga reasons nga magdoubt ta. But we've learned last Sunday nga if naay reason nga magdoubt ta, napo day reason nga ma-assured ta nga ang kaluwasan naay kasiguraduhan. We've learned in our passage last Sunday nga the Father iyang gihatag ang life, ang eternal life, ang salvation ngadto ni Jesucristo. Then si Jesucristo niingon nga ang tanang mutuo, all who are believing in me will receive this life. Din siya nga ang tagaan ta mog testimony para nay mo pamatuod, nay mo silyo ni nga kaluwasan, and that is the Holy Spirit. Kinsa man ni si Holy Spirit? Siya ang personal presence ni Jesucristo sa imong kinabuhi. The Holy Spirit is more than di na siya ang atong konsensya, di na siya ang kanamuhunghong kalit sa atong hunahuna, but it is the persona of God. It is God himself nga mingpuyo nganhi kanato, and when we leave this earth, siya sa dehang hukman na tas Ginoong Dios, siya ang mo testify. Siya ang moingon nga, Father, this is a believer. Father, this person believed in Jesus Christ, luwas ni siya. So muna ang pag-testify sa Holy Spirit. And we ended atong gitapos that if you are a believer, if Christ is your Lord, if Christ is your Savior, you have repented of your sin, imong gi-invite si Jesucristo to be your Savior, then you have an assurance of salvation. Ngano makaingon tang natay assurance? Because God said it in His Word, plainly, period. All who believe will be saved. Hindi pwede mamakak ang Ginoong Dios. Karong kabuntaga, we will tackle sa atong ikaduhang topic in this series, and it's the assurance of answered prayer. So last Sunday, assurance of salvation. This Sunday, assurance of answered prayers. Tubagon ba sa Ginoo akong pag-ampo? Una yung isa sa pinaka-pangutana, nabay pulos niya akong pag-ampo? Nabay kapadungan niya akong pag-ampo? Nabakoy kasiguraduhan nga di ni mulupad lang sa asa kong pag-ampo. Nabakoy kasiguraduhan nga tubagon ni Ginoong Dios. So that question is really critical sa itong kinabuhi. Does God always, ako yung underline na ng word nga always, no? Pirmi bagyod tubagon sa Ginoo akong mga pag-ampo? The clear answer, yes. So have confidence, ako gining introhan, have confidence nga kanay yung pag-ampo, tubago na sa Ginoong Dios. However, siguro aware mo na possible answer ang Ginoong Dios. Tulo ka possible answer. First would be, of course, yes, tubagon yun.
Umaingon tag yes, it means nga God graciously answers our prayer. Unsa man atong gi-request, gipangayo, iyang tubagon, iyang ihatag. However, pwede pod no iyang tubag. And when God says no, iyang gi-deny atong request. Wanya gitugot unsa atong gipangayo, wanya gitugot ang ato ang giampo. And when God says no sa atong prayer, matag usa ka nato must have a willing heart to accept that no. Panagsa manggod, ganahan ta magbuot. Nagsa manggod, when we pray, ganahan ta matuman ta. Nagsa manggod, nahan ta mulabaw tas kabubuton sa Ginoong Dios. Di ta ganahan mudawat sa no sa Ginoong Dios. Sometimes we complain that God is not answering our prayers when in fact naa na ang tubag, Ginoo na ang atong prayer. Siya pataging, Lord, doon sa man yun. Klaro na kayong no, pero natay kabubuton nga ganahan na itong mantig babaw, sige pa yun, tagpadayon. Katulo, would be wait. Gidelay sa Ginoong Dios. So gitagaan ta, when God says wait, He gives us an impression to need Him more. Ang times of delay, ang times of silence sa Ginoong Dios would bring us to our knees and in total trust nganha sa Ginoo. God will sometimes say, wait, kay di pa ta ready sa ato ang giampo. God will sometimes delay what we are praying bisag according na sa iyang kabubuton ang atong giampo, but God sometimes will say, wait, di pa kaandam mo dawat niya ng imong giampo. So does God always answers prayers? Yes. But that does not mean nga it's always in the positive nga tubag. Nga ang tubag sa Ginoong Dios, ihatag ko na nimo. Yes, tubagon. Naay katubagan sa itong mga pag-ampo, pero dili pirmi positive. Now, Croft M. Pence, isa ka pastor in the 50s, 1950s, has quoted and akong quote, has said, God's answers are always wiser than our prayers. Sa ipasabot ng God, mga tubag sa Ginoong Diyos are always wiser than our prayers. Sa kadako sa kaalam sa Ginoong Dios, diba, natay gitawag nga God is omnipotent, omniscient, all-knowing. Nasayod siya bisan pa man sa mga wa pa mahitabo, nasayod siya sa kadako, sa ka-infinite, sa way kinutuban sa iyang kaalam. God always knows what's the best answer sa ato ang mga prayer. While kita, limited kitag mga pansabot, we are very limited in our minds and thoughts, di nato panagsa makita unsa ang best. Sometimes, in our prayer, bisag nindot siya, sayop siya sa tubangan sa Ginoong Dios. So when God says no, that's the best answer sa tuang prayer. When God says wait, that's the best answer sa tuang prayer. When God says yes, it's the best answer sa tuang prayer. God will not always answer in the positive. Ako lang klarohon. Prayer is, if it's not one of the most neglected, it is the most neglected or gibaliwala nato nga discipline sa ato ang spirituhanon nga kinabuhi. Now, in many churches, even diri sa atong simbahan, we don't give enough attention to prayer. Mo-attend ta og fellowships, and that is good. We attend worship services, we join different activities. We are thinking, muapil ko ani kay nani-impact sa kong spirituhanong kinabuhi. But when it comes to prayer activities, di lang sa ako karon. Why? Because sometimes, di ta magunahuna nga nai-impact or nani maayong dala sa to ang kinabuhi ning pag-ampo. And sometimes when God says no or wait sa tong pag-ampo, we stop praying. Okay, di na ako ni tagag-pagtagad ang pag-ampo dayon. To be a Christian without prayer is like being alive without breathing. Kung mayong kang Kristohanon ka, wa kay ampo-ampo, tablar na sa mayong kang buhi ka, pero wa ka naginhawa. Meaning, it is impossible for a Christian not to pray. Sabot, vital ning prayer life sa tuang kinabuhi. Sabot, dili tang makasurvive without prayer in our life. So itong passage, John chapter 16, kini nga passage ug kani nga chapter ginyoning basahon, nagsagol-sagol diri ang mga warning ni Jesus Christ ug ang iyahang mga promises. Nasa unahan nga mga chapter, dito na
gi-crucify si Jesucristo. So nini nga chapter, hapit na siya mobiya sa kalibutan. And with that truth, iyang gipambilinan og mga warning. Unsay possible nga angay atangan, angay expect, unsay possible nga angay lantawon bantayan sa mga Kristohanon in this passage, iyang gihatagag warning iyang mga disciples. At the same time, iyang pong gitagag mga encouraging promises. Ningingon si Jesucristo nga nini nga chapter nga sa dihang mohawa na siya, expect oppression or persecution. Niya siya, disciples, expect mo nga panglutuson mo, panggukuron mo, pangdakpon mo. Pero at the same time, ni-promise siya nga in that moment, na ang Holy Spirit mo guide ninyo. In this chapter, yang gingnan niyahang mga disciple nga sa dihang muatubang mo persecution, the helper will come to you. Samtang napa siya sa kalibutan siya, the helper will not come. But sa dihang mawala na ko, maabot si helper. Si Holy Spirit ang ipasabot. Another promise nga gihatag ni Jesucristo sa kinatlasan nga verse nini nga chapter, ningon siya, I've said these things to you that in me you may have peace. Gihatag og promise si Jesucristo nga in me you will have peace. And another promise nga gihatag, mo atong hisgutan karon is the expectation of joy and power in prayer para sa tanang believers. To learn about assurance of prayer, first, atong hisgutan ang condition. Condition, pray through Jesus. Verse 23. In that day, you will ask nothing of me. Truly, I say to you, whatever you ask in my name, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Now, kung imuhang Bible, na siya mga red letters, black letters, yung bantayan, red siya. But pasabot, if read siya, munang mga pulong nga gikan mismo sa baba ni Jesucristo nga gi-quote sa author, sa kinsa may nagsuwat sa book, sa Bible nga imong gibasa. And if your Bible has red letters, kabantay mo, red lagi ni ang verse 23, 24, or ang mga before and after verses, ani red lagi. But pasabot, si Jesucristo mismo ning sulti ni ana. Ningon siya, whatever you ask of the Father in my name. Antay mo, na siya'y kondisyon, ug nakay pangayoon, pinaagi sa kuang pangan, then He will give it to you. What does it mean to pray through Jesus? It means access. Ngayon tag-access, daan, nga giana nato, og asa ta padulong. Example mo, musod ka og eskwelahan, na gate. Ang access na through the gate. So, watay laing pwede agian if di ta mo agi sa gate. Muna ipasabot. Now, sa Old Testament, like tas Old Testament gamay, ang mga priests, they have the right of access sa Ginoong Dios. Na sila'y privilege, na sila'y responsibility directly towards sa Ginoong Dios. While ang mga normal nga tao, wala. Ang klaron, sa Old Testament, ang mga priest ra ang na-access sa Ginoong Dios. Sila ra ang makapray, sila ra ang makastorya, maka-worship, maka-fellowship with God mo nang once a year, i-consolidate sa priest ang tanan nga mga request sa tibok tribe sa Israel para dadon ngadto sa Ginoong Dios. Now, atong tanawon ang picture, naong sa temple nila sa una. Now, tawagan ni tabernacle. Gihatag ni sa Ginoong Dios ang specs or ang mga dimension, ang sukod, unsay pormaan ni kang Moses sa Exodus. Now, kung makabantay mo, diri sa number 1, muna gitawag nga Holy of Holies. Diri dapita. Dira para ma-access sa priest ang Ginoong Dios. Ug way pwede basta-basta musod dira nga bahin. Ang musod dira nga di qualified, mamatay immediately. So yung ana na kabalaan nga lugar. If we'll say condition, it means required before something happens. Muna tanaw tas bombilya. Mayingon tag pasigaon ang bombilya, ang condition niya is switch sa on. So ug why mo switch on niya, di siya musiga, so ang condition there should be someone nga mo switch on. Same sa prayer nila that time. Say silang request sa pakig-fellowship sa Ginoong Dios. If di musud si priest sa number 1, wala sila maka-fellowship sa Ginoong Dios. Pag-abot sa New Testament, sa dihang nana si Jesucristo sa initabo, di ba, way access ang mga tao sa Old Testament.
Pag-abot sa New Testament, sa Matthew 27, and Jesus cried out again, nananay sa cross si Kristo. With a loud voice, he yielded up his spirit, and behold, the curtain of the temple was torn in two. Nakatong Holy of Holies, na siya kurtina, nga may nag-separate sa Temple of Holy. So Temple of Holy, tanan, mga priest, pwede makasud, Holy of Holies, dili. Sa time ni Jesus Christ, when He died on the cross, na-split into to nga curtain. So what does that mean? Sa Hebrews, niingon ng writer sa Hebrews, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened, bantayan niyo, He opened for us through the curtain that is through His flesh. Giabli na ni Kristo ang veil, ang nagtabon. Giabli na ni Kristo ang curtain para tanan maka-access na didto sa presensya sa Ginoong Dios. Unsam day nasa Holy of Holies, ang Ark of the Covenant. Sa ang Ark of the Covenant, munang ti mailhan nga nay relationship ang Israel sa Ginoong Dios, nadira ang presensya mismo sa Ginoong Dios. So karon nga na-torn na ang veil, na-torn na ang curtain, nagisi na but-sabot gitagaan nag-access ni Kristo ang tanang muduol sa presensya sa Amahan, pinaagi niya. So before priest lang, pag-abot ni Kristo, pinaagi niya na nay-access ang tanan. Why? Ngano si Kristo lang? Because Jesus sacrificed Himself para ma-access sa tanan ang Ginoong Dios. That's why, di ko mauaw, moingon panagsay, I may be hated, I may be bashed, pwede ko makancel sa diyang moingon ko nga, if atong mga pag-ampo, di agi ni Kristo, di ginakabot sa Amahan. That's why, daghag pagtulunan karon every religion, ampo through this, ampo through that. It's not Allah, it's not the Buddha, it's not the Virgin Mary, it's not the 10,000 plus saints nga gi-recognize sa Roman Catholic, it's not the graven images nga hunghungan kanya kung pag-ampo ang mubit-bit o ang nay-access para maabot sa Amahan ng pag-ampo. It's Jesus Christ alone. Why? Tanawag balik ang Hebrews 10:20. He opened for us. Si Kristo ang niabli para ma-access nato. Sabot atong mga pag-ampo if not prayed through Jesus Christ. Wat pasabot og mo ampo ta with a belief nga pwede ra ko moampo dili pa pinaagi ni Kristo, then don't expect for your prayers to be answered. Don't expect nga paminahon sa Amahan imong pag-ampo if you're praying apart from Jesus Christ. Not that nga dili makadungog si ang Ginoong Dios, but He will choose not to hear your prayers if we pray not in the name of Jesus Christ. Ngano si Kristo ang access? Ngano in my name? Siya ang nihatag, ni-open sa access padong sa presensya sa Ginoong Dios. Also means authority. When sa dihang ningon si Kristo, pray in my name, it means authority. Sa John 1:12 yang giklaro, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Now, I'm not sure if na-mention ko ni last week, but the Bible is teaching us nga God is the creator of all. Ang Ginoong Dios nagbuhat sa tanan. But the Bible is not teaching that God is the Father of all. So need ta i-adapt para mahimong amahan nato ang Ginoong Dios. In Galatians 4:5 niingon nga through the redeeming power of Jesus Christ na-adapt ta into Son. So sa dihang na-adapt na ta, sa dihang ikaw ming tuo na ka ni Kristo through His redeeming power, that means nga naa na tay authority to come before our Father. Example, muduol tao natay pangayon sa isa ka tawo nga wa na to kaila, pwede din na. Nalang kay kalit makita ang tao, stranger, wa jud kaila, di mo siya nakita ang sukad, muduol lang ka kalit na pangayon. Pwede din na. Di ba dili kay wa tay authority to do that. But giklaro ni Kristo sa dihang ningon siya, pray in my name.
yang ipasabot sa tanang ning tuo kaniya, oy nanamoy katungod kay anak na mo sa Ginoong Dios. This means that through Jesus Christ, we have the right, na natay katungod, na natay authority to come to our Father with confidence para i-present atong mga pag-ampo, atong mga request. That means if you are a believer of Jesus Christ, kung ikaw mingto ni Jesucristo, gitagaan na kagkatungod ni Jesucristo to be part of God's family, gi-adapt na ka. So that means authority. Katulo, when Jesus Christ said, pray in my name, it means agree to my will. Dapat dili sukwahi imong kabubuton sa akong kabubuton. So nana ang access, Jesus Christ is the only access. Jesus Christ is the way para matagan tag authority. Karon when we pray, sa John 6:38 giklaro nga, I've come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. So in other words, sa dihang ning naog si Jesucristo gikan sa langit padung sa kalibutan, tanan ngayang gisulti, tanan ngayang gitudlo are all the will of the Father. So asam ta ni makita ang kabubuton samahan sa Bible. That's why God gave us the Bible for us to know His will, for us to know what to pray, for us to know what God wants us to know. If we are to pray in the name of Jesus Christ, it means our desire should be the desire of Jesus, to do God's will. So, umayon ta, example lang, nakasisa ka, example, karaan yung mong kinabuhi, sugarol ka. Nagsugal ka din, you prayed, ampo ka kalit, unta, daugan ko karon. Paminaw niyo, kabubuton ka na sa Ginoong Dios. Yan, nag-expect din ka, Lord, tubag ako, unta, daugan kay ko karon. No, don't expect prayer if it's not agreeing to God's will. Sample sa mong karaan kinabuhi, pala utang kay kanya, nangutang ka, ampo ni ka, Lord, unta, din ako paninglon. Paminaw niyo, kabubuton ka na sa Ginoong Dios. Sometimes, we have the access, we have the authority to come before the Father, pero atong mga pag-ampo is not agreeing to the will of God. Itong mga pag-ampo is sometimes opposite sa unsa ang kabubuton sa Ginoong Dios. And that is one of the major reason why we don't pray. Sometimes confused, naglibog taon, sa mga akong iampo gyud. Sa may kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. And it's all because we're not spending enough time to be in communion with God through prayer, through reading His Word. Now listen, church, regardless sa imong edad, spend time with the Bible. Regardless sa imong status, asa ka karon sa imong kinabuhi, it is important for us to know the Bible para masayod ta unsay kabubuton sa amahan. That's why when we're having a hard time to agree with the will of God, ma-confuse ta unsa may akong iampo, stop praying na dayon. Through Jesus, we have access and authority to pray. Why question about that? But imong mga pag-ampo ni agree ba sa will sa Ginoong Dios? Nang pangutana. To learn about assurance of answered prayer, ikaduha atong tun-an, nanang condition, pray through Jesus. It means authority, access, agreeing to His will. Ikaduha ang promise, prayers will be answered. Kaya mo na itong gisgutan sa intro nga, yes, God answers all prayers. Nasa verse 24 ningon siya, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive. Pangayuaw, imog yung madawat, that your joy may be full. What does ask mean? Ask and you will receive. Sa'yo pasabot ini. Tanan ba yun akong pangayuon? Ihatag sa Ginoong Dios. Now sa Matthew 7:7-8, God promises to answer. So Matthew 7:7-8, ask, it will be given. Seek, and you will find. Knock, and it will be open. For everyone who asks, receives. And that one who seeks, finds. And to the one who knocks, it will be opened. Now, sa previous chapter, sa Matthew chapter 6, if familiar mo, ningon dito nga, your Father knows what you need before ka mo pray. So ang question, so unsa man mo ampo yugo o dili? Tubagon man ka sa Ginoong Dios ang tanang pag-ampo. Nasayod mo dai siya unsa akong iampo, di ko sa before pa ko mo ampo. So should I pray or not? Now while it's true nga nasayod ang Ginoong Dios sa tong mga iampo before pa nato iampo, ang Matthew 7:7-8 nagtudlo na nato to persistently pray.
Sa lain nga version, it translates to this: continue to ask and it will be given to you. Continue to seek and you will find it. Continue to knock. Gitudloan ta ni Jesus diri to pray persistently. Yes, nana ang kamatuoran nga tubagon niya atong mga pag-ampo. Pero that does not mean nga ampo lang ko sa tubagon bitaw sa Ginoong Dios ang tanang pag-ampo. Gitudloan ta ni Kristo to ask, to knock, to seek, and we will receive, we will find, we will open. Familiar mo sa word nga PUSH, push, pray until something happens. Since God promised to answer our prayers, it is safe to say nga di magbungol-bungol ang Ginoong Dios when we pray in Jesus' name. But both ba pasabot ni tanan akong pangayoon ihatag? No. Diba? Itong gisgutan kanina na no, na ay wait. So God promises to answer our prayers. Kaduha, God will not give what's not helpful. So ganyan, Matthew 7:7-8, sa verse 9, which one of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Now sometimes, tungod kanya itong mga panghuna-huna, atong pansabot, is very limited. Di na itong makita unsa gimaayo sa atong kinabuhi. We can't know for sure that our request is what we need. Panag sa itong mga pag-ampo, di gid mao itong gipanginahanglanon. Panag sa itong mga pag-ampo, sayop sa ato ang gipanginahanglan. So even if what we are praying is sometimes good, sometimes maayo itong giampo, we can't know for sure that it's helpful sa toa. So Matthew 7:9, it means nga, sa dihang natay pangayoon sa Ginoong Dios, iyan natin makita nga unsay maayo para nato. Maayo ba natong giampo or dili maayo? Nang gi-example dire sa Sermon of the Mount sa Matthew 7, kinsa man ninyo ang mangayo sa mangayog tinapay pan pero tagag bato. Sabot gitudlo ni Kristo rew moduol mo sa amahan, He will give what's helpful para nimo. Not necessarily unsay imong gipangayo, but be assured nga ang ihatag sa amahan is what's helpful. And also, God will not give what's harmful. Gisupayan din sa verse 10. Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? Now, sometimes na po sa itong pag-ampo without knowing nga itong giampo is harmful to us. Example, sa itong panahon karon. In times today, di ba, ang mga gadget, kay nagka-accessible na kayo, nagka-barato. Now, daghag mga study nga ang downside, siya especially sa mga 2 to 5 years old ug naay excessive nga exposure. So nana nga kamatuoran, daghag mga research and studies. Now, if naay bata sa inyong balay mangayo og gadget, knowing nga na siya mga downside nga effects sa bata, will you give it? Ayun ka, uy, dili kay di na maayo. Pero sa nangayo nga bata, binyag maayo to para sa iya. So gadget in itself is not harmful, it just depends on how we use. Sa dihang makita, uy, bata pa ni, di pa ni kabaw mo gamit, ani. So sometimes we pray for what's harmful, nganhi, sa to ang kinabuhi. Sometimes sa tong pangayoon sa Ginoong Dios, nindot maayo, pero we don't know, di ba na harmful sa to ang kinabuhi. Sa itong panghuna-una, uy, okay kinig madawat ko ni. Uy, okay kinig ihatag ni sa Ginoo nako. Pero God knows, nasayod siya. That's why sa ikaupat, God will give the best. Yeah. Verse 11, if you then who are evil, yang gi-compare ang mga earthly parents. Pasabot niya na, if you who earthly parents, nga di mo mga perfect, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him. Now, itong Ginoong Dios is not a genie in the lamp nga atong sugoon nga kanya akong request ihatag ni. Because sometimes we can pray for harmful and destructive things. God wants His children to open our hearts in total dependence sa Yaha, uban sa pagsalig o sa confidence nga we are safe and secured sa unsa man ang iyahang itubag nganhi sa tuang pag-ampo. Our Lord will not trick us by giving stone instead of bread, nor will give us something harmful instead of
instead of fish, snake ang ihatag. If we need food, di ta pasagdan sa tuang Ginoong Dios. It means God will take good care sa iyahang mga kaanakan because He loves us perfectly. Loved us so much nga gihatag iyang bugtong anak nato inumdumi na ninyo. That's why sa mga higayon nga magbagulbul mo nga wa man gitubag sa Ginoo kung pagampo inumdumi bisan yang anak yang gihatag kanimo ing anak kay nga gigugma sa Ginoong Dios. While atong mga biological atong mga ginikanan nga nis kalibutan will fall short. Na mga lapses, na mga kakuwangon panagsa. Our Father in heaven is perfect. His love is perfect and eternal. He will always give what's the best for us. Imagine og nagampo tang tanan og Lord nunta mamilyonaryo ko sunod semana. Nindot na nga prayer. Pero itubag na sa Ginoong Dios, wa na manimba sunod semana. Because that's not the best for us. That's why sometimes ay katingad, di man wa maghihatag sa Ginoo. Because God knows it's harmful, it's not helpful sa imuha. Be assured nga sa dihan tubagon sa Ginoong Dios. No, wait, yes, it's the best for you. So na ang kondisyon, pray in Jesus' name. Na ang promise, prayers will be answered. Katulo, ang result, joy will be complete. Verse 24, ask you have not received in anything until now. Ask and you will receive that your joy may be full. So pasabot ang word nga joy. Ang word nga joy, it expresses an emotion of sorrow turned into joy. Nga na paggamit sa John 16:24. Na hinumduman nato ang kani si joy o si happiness dinhi pareha. Si happiness is more on emotion. Emotion nga nakadepende sa situation. Happiness is more on based sa unsay nahitabo sa imong kinabuhi. While joy is the fruit of the Holy Spirit. Meaning, unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, naa na siya pirmi. It should always be in you no matter what happens. Now, gi-illustrate ni Jesus Christ sa verse 21. Nagmatras na gamay. If your Bibles are open with you, tanawan ninyo sa verse 21. Unsang illustration nga gigamit ni Jesucristo. About sa babae nga nanganak. Verse 21, when a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. Nagigamit ni Jesucristo ang image of a woman or a mother giving birth. Now kini mga bata panalangin magina sa kinabuhi. And when they came sa to ang kinabuhi sa tong pamilya, sometimes it's the source of our happiness. So ang gipasabot ni Jesucristo diri, sa diha kunong ang isa ka babay is about to give birth mga anak. Now everyone will get tanang tao ma-excited. Uy, kinsa ka ni parehagnaong ang bata, kinsa ka ni maliwat. Now few years ago wala pa nang gender reveal no, so ang uban excited kayo unsa ka ni babay o lalaki. While kana tinuod, expectation, malipay ang mga tao, but ang reality, sa dihang mag-labor ang inahan, na ay intense pain nga magian, di ba? Muna natay kasabihan nga, sometimes, sa dihang mga anak ko ng babae, ang isang paa ay parang nasa hukay, di ba? Because there's pain, there's danger. So, but it does not mean nga naa ang kasakit, ma-erase na ang kalipay. It does not mean that if the woman is going through pain in labor, the joy of having a child will be erased. So it's similar to this. Even if unsay mo kagian physical, emotional, mental suffering and pain, the joy will still be there. Because we have this relationship with God nga ma-experience nato in prayer. So with these words, gipresent sa Ginoong Dios ang great promise of privilege nga madawat nato when we are spending time with the Father in prayer, na ay kalipay, taliwala sa kalisdanan, na ay kalipay, taliwala sa mga kasakit, na ay kalipay, taliwala sa kawadon when we are spending time with our Father in prayer. Our fear, itong mga kahadlok at itong mga kasakit can be turned into prayer. Then that prayer will be turned into peace and joy. So knowing that we have this Heavenly Father who answers our prayer, the Father who
the Father who creates the whole universe, labawng gamhanan, atong isig tawag, labawng makagagahom sa tanan, we can be joyful that this kaning gamhanan nga amahan is taking care of us. Atong Ginoong Dios siya ang atong perpektong amahan. Amahan that wants the best for His children. That's why sa dihang moduol kaniya through prayer, we can be assured that He will answer our prayers in a way that is beneficial para sa tuang tanan. So is there an assurance to answered prayer? Nabay kasiguraduhan nga matubag akong pag-ampo? Yes, through Jesus Christ. Hinumdumin ninyo, if your prayers di na moagi ni Jesucristo, di na kaabot sa amahan. Hinumdumin ninyo kung inyong pagtuo, pwede mo ampo sa bisag asa, sa lain-lain, nga makinsa na yung pagian sa inyong pagampo, di na kaabot sa Ginoo. Only God, only Jesus Christ has the authority and the access for that. Nabay kasiguraduhan sa answered prayer? Yes, gipromise na nganhi kanato. The question is, ngano di man ni nato tagag importansya ang pag-ampo sa ato ang kinabuhi. Namday tay access, namday tay authority to pray, namday promise nga tubago ng atong pag-ampo. Ngano di man nato or ngano wa man nato tagaig importansya ang pag-ampo sa ato ang kinabuhi. Kunsa ang resulta niya? Your joy will be complete. So that's one of the reason nga nawa kay nato tagay pagtagad. We don't see the joy in prayer. At makitaan lang kapuya si ampo. Sometimes kapoy man na mag-ampo, especially yung imong mga giampo, you always pray for other person. Sometimes kapoy siya, struggle mo, regresol siya, pero try to pray heartily sa Ginoong Dios. Try to pour out, Lord, gikapoy nako. Lord, unsa nam ning nahitabo sa akong kinabuhi? Lord, wa nako kasabot. Try to pray as if you're talking sa imuhang amahan sa langit. Try to pray thinking nga kadungog ang Ginoo sa imuhang mga gihunghong sa imuhang mga pag-ampo. And the result, your joy will be complete. Ang balikon, atong amahan sa langit is a perfect Father. A Father who wants the best for His children. That's why when we pray to Him, have this confidence. Nga ang itubag sa Ginoong Dios kanimo is always for your good, para sa imuhang kayuhan. Sa pagtapos, your prayers can only reach God through Jesus. Ang yun yung sige balik-balik o remind nato. Pwede nga, sa mong ingon, makakontra tawag, moingon ta kay heavily influenced kay ang Pilipinas sa Roman Catholic. Pwede ko muhangyo ni kinsay nga na. But no, atong gitun-an ganina, sa Matthew, sa Hebrews, giklaro nga si Jesus ang ni-torn sa veil, nihatag og access. So your prayers can only reach God through Jesus. Your prayers will be answered through Jesus. Now, given these 2 points, nakita niyo yung importansya ni Jesus sa inyong kinabuhi. That's why, igsuon ko, if you are not yet, naglibog ba ka, naaba si Jesucristo kanimo, invite you ka to believe in Jesus Christ. Your joy will be complete in spending time in prayer. Are you spending time in prayer? Nagsano, ato ning mo ni pinakasigig unya ra ko magpray, unya ra ko magampo. Ang ending wa na jud kampo. Naabot na lang ang gabi, nakatug na lang, wa jud ka pray. Church, without Jesus, there's no assurance of answered prayer. Just like the assurance of salvation, gikinahanglan nato si Jesucristo. In our prayer, we also need Christ para matubag atong mga pag-ampo.